Purihin ang Panginoon sa pagkabasa po natin sa narrative patungkol po sa Ruth chapter 3. So, babalikan po natin at para po dun sa ibang hindi nakababatid at maybe dun sa online, tayo po ay tumatalakay sa aklat po ng Ruth. Nasa chapter 3 na po tayo ngayong Sunday. Now, nung chapter 2, si Naomi po ay kumilala sa pagkasoberano ng Diyos, no, sa mga pangyayari sa kaniyang buhay at ang kaniyang daing na kung papaanong ang sabi niya, siya ay umalis na napakarami ng dala at nag-migrate sa lugar ng Moab, pero ngayon siya po ay bumalik na walang daladala, empty. Bakit po? Doon namatay ang kaniyang asawa na si Elimelech, and then nakapag-asawa ng mga Moabita ang kaniyang dalawang anak, si Malon at saka si Kilion, at ito nga ay si Orpa at saka si Ruth. And then namatay din ang kaniyang dalawang anak na ito. Ang naiwan na lang ay yung kaniyang dalawang manugang. So napag-isip-isip ni Naomi na bumalik na sa kaniyang bayan sa Jerusalem. So naglakbay siya at naikwento na rin po natin ang mga kaganapan patungkol po sa bagay na ito. At alam natin na si Ruth ay bagamat alam niya ang mga katotohanan na ang Diyos ay soberano sa lahat ng buhay, nandun pa rin po ang kaniyang kapaitan. Sabi niya, wag niyo na akong tawaging Naomi. Ang Naomi po kasi sa Tagalog o sa ibang salin ay pleasant. Sabi niya, tawagin niyo na lang akong Mara. Yung Mara ay mapait. So siya po ay bumalik na bitter, despite knowing that God is sovereign in everything, maging sa kaniyang buhay. And then dito po sa binasa natin sa chapter 3, ay makikita po natin na etong si Ruth na hindi man lang nagtampo. No? Sabi niya, umalis akong puno, bumalik akong walang dala. Sino ba si Ruth na sumama sa kanya? At ang sabi sa kanya, kung saan ka pupunta, doon ako. No? Kung sino ang Diyos mo, yun din ang magiging Diyos ko. Higit pa yan sa isang asawa at anak, lalo na sa kaniyang kalagayan ngayon na may edad na. And then dito sa chapter 3, si Ruth na nagsabi, sabi niya, payagan mo ako na pumunta doon sa lupain at mamulot ng mga natitirang trigo, sa mga nalalaglag na trigo. And then sabi lang ni Naomi, sige, go ahead. Wala man lang siyang referral na ibinigay sa, punta ka dito sa pinsan natin. Dito ka makapamulot at siguradong ikaw ay hindi mapapahiya, hindi ka mapapahamak. Ang sabi lang ni Naomi, go ahead, go my daughter. Sabi niya ganun. Pero alam natin na sa mga simpleng bagay, insignificant circumstances sa buhay ng time na yon, sa buhay ni Naomi at ni Ruth ay gumagalaw, kumikilos ang Panginoon. Saan dinala ang mga paniyapak ni Ruth? Sa dami-dami ng mga nag-aani ng trigo sa lugar na iyon. Dinala siya sa bukirin na pag-aari ni Boaz. And then ayoko pong manguna sa mga susunod na babasahin po natin. Dito po mag-uumpisa ang makapangyarihang pagkilos ng Panginoon para iligtas ang magbigay ng tagapagligtas. Yung pong sinasabi po ditong kamag-anak, ang mga Hudyo kasi may practice, yung levirate marriage, na kapag ka nabalo, para magpatuloy po yung lahi, nung nabalo, yung kapatid, kinakailangang ipakasal. Kung wala na talaga, yung available na malapit na pinsan. So nagkataon na itong si Boaz ay isa sa malapit na pinsan na pwedeng magtuloy ng lahi ni Elimelech. Pero sabi niya, meron pang mas malapit sa akin. Kung hindi siya papayag, itutuloy ko yung hinihiling mo. So yun ang pakiusap. So nothing po na inappropriate na nangyari sa pagpunta po ni Ruth doon sa bukid at pagtanggal ng takip ng paanan ni Boaz. No? Now, kung titingnan po natin, nag-umpisa po, unknowingly, makikita natin, nag-umpisa ang grand plan of redemption ng Panginoon. Ito po ay makikita natin sa pagsasabi ni Ruth, doon sa ni Naomi, doon sa verse 3 at sa mga sumunod na talata. Yung iniuutos po niya dito, dahil siya ay nagluluksa, yung mag-prepare ng kanyang sarili, parang itigin na niya ang pagluluksa. Kasi noon, kapag nagluluksa, may suot na kulay itim. Sabi niya, magpalit ka na ng damit mo, tapos na yung pagluluksa mo, iayos mo na yung sarili mo, and then present yourself
kay Boaz. At ganun nga yung nangyari. Now, dito po, laging ipinipresent si Ruth na yung Moabita. Pero dito po, sinabi ni Ruth na hindi siya Moabita, kundi sinabi niya ni Ruth na siya ay maid servant. Ano po bang ibig sabihin noon? Widow, but no longer mourning, and is now available for remarriage. So doon po. Now, kung titingnan natin sa verse number 18, ay nagkaroon na po ng itong dating mapait na kalagayan ni Naomi ay nasilayan ng pag-asa. Dito po unti-unti na nabuhayan ng pag-asa si Naomi at ang kaniyang pagtitiwala, ang hope, pagnanais at pagtitiwala na maghintay sa Panginoon na po siyang sinabi ni Naomi kay Ruth. Sabi niya, hintayin natin kung ano ang gagawin ng Panginoon. Hindi titigil ang lalaki, which is si Boaz, na hindi nagaganap kung ano ang inyong pinag-usapan. So purihin po ang Panginoon. Hindi po ako magpapauna sa chapter 4. Abangan po natin sa darating na Sunday.